Party ulit, dating First Lady Imelda Marcos, ipinagdiwang ang 73 kaarawan sa Malacanang. Sa ikatlong araw ng pagkapangulo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay isa na namang party ang ginanap sa Malacanang. Nitong ikalawa ng Hunyo ay makikita ang ilang larawan ng pagdiriwang ng kaarawan ni dating First Lady Imelda Marcos sa loob mismo ng palasyo na kanilang tirahan ng ilang dekada. Ilang mga kaibigan at kamag-anak ni Marcos ang ibinahagi ang ilang larawan na kuha sa kaarawan ng dating First Lady. Sa larawan na ibinahagi ni Michael Manutap na apo ng dating unang ginang ay makikita ang presidente na nagtatalumpati sa harap ng mga bisita ng kanyang ina. Ibinahagi din ni Ilocos Norte 2nd District Rep. Angelo Marcos Barba ang pagtanggap ng mag-inang Marcos ng Reg Along painting mula sa kanilang bisita. Wishing our auntie, the first mother Imelda Romualdez Marcos all the best on her 93rd birthday, sabi ng kongresita. Tumanggi naman ang Malacanang na maglabas ng impormasyon tungkol sa nasabing party ni Marcos. We will only be releasing statements on issues where public interest, welfare is involved, ayon sa pahayag na inilabas ng Office of the Press Secretary. Inula naman ng batikos sa social media ang nasabing birthday party. Let's cancel the cabinet meeting and drop a birthday party for Imelda Marcos. Filipinos still blinded of how ed up the Marcoses, sabi ni Atian Dive. Any events that happens inside Malacanang is a public interest. Also, what right does Mrs. Imelda Marcos has to use the palace for her 73th birthday party, wika ni at Misa_MNLTH. Haha, can't we say to our one and only Imelda Romualdez Marcos a happy birthday and wish her more years to come, stay healthy and humble with her kababayan. Sa mga bitter pa sa ampalaya dyan, moving on is the best remedy and be positive in many ways as our new president do. Senador Robin Padilla, magiging bahagi ng Made in Malacanang, ibinahagi ng direktor ng pelikulang Made in Malacanang, na si Daryl Yap na magiging bahagi rin ng pelikula si Senador Robin Padilla. Yes, Senator Robin Padilla in hashtag Made in Malacanang ayon sa latest Facebook post ni Yap, ika-23 ng Hulyo. Kalakip nito ang litrato ng senador na tila gaganap bilang sundalo. Sa isa pang hiwalay na Facebook post, ibinida naman ni Yap ang litrato nilang tatlo ni na Robin at Cesar Montano, na siyang gaganap bilang dating Pangulong Ferdinand Marcos, Sr. Malaki umanong karangalan para kay Yap na makasama sa isang proyekto ang mga gumanap na aktor bilang Dr. Jose Rizal, Cesar Montano, at sa Primo Andres Bonifacio, Senador Robin Padilla, lalo't pangatlong taon pa lamang ng direktor sa showbiz industry. With Rizal and Bonifacio, Huawei and anak ni Baby Ama. With a Commander-in-Chief and a Filipino soldier. Pangatlong taon ko pa lamang sa industriya, sobrang laking karangalan, ayon sa direktor. Kung matuotloy ang showing ngayong Hulyo, ito ang unang pelikula ni Padilla matapos ang kanyang pagkawagi bilang senador, at matapos sabihing hihinto muna sa paggawa ng mga pelikula upang makapag-focus sa kanyang trabaho bilang mambabatas. Last movie ko na yan, kailangan lang tapusin pero after that, trabaho na lang sa Senado, matitira lang public service ko sa radyo, pahayag ng aktor-senador sa isang television interview noong ikalabing... Itong aktibidad ni Pangulong Marcos dahil dalawa raw itong aktibidad na kanyang dadaluhan ngayong araw at ano kaya itong mangyayari dito sa mga bakante pa ring pesto sa kanyang gabinete. At nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dalawang malaking aktibidad ngayong araw, lalo na yung tungkol sa agrikultura. At batay nga dito sa pinadalang advisory ng Palasyo Malacanang, unang dadalo si President Bongbong Marcos Jr. sa inaugural Executive Committee meeting sa Department of Agriculture na kanya na ring pinamumunuan. Matatandaan kasi na inako ni Marcos ang pamumuno dito sa Department of Agriculture dahil sa kinakaharap natin na food crisis. At alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ay isasagawa ang naturang inaugural committee meeting sa Convention Hall ng Bureau of Soil and Waste Management Office doon sa Visayas Avenue, corner Elliptical Road, Diliman, Quezon City. Matatandaan na naging laman nga ng kanyang mga talumpati ang tungkol sa kalagayan ng ating bansa at kung paano makaka-recover unti-unti dito sa kinakaharap nating krisis, sapagkat hindi lamang sa Pilipinas nagkakaroon ng problema sa food supply kundi maging sa ibang bahagi ng daigdig. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. And at least until we can reorganize the Department of Agriculture in the way that it will make it ready for the next years to come. We're going back to basics and we will rebuild the value chain of agriculture. And that is why I thought it's important that the President take that portfolio so that not only
to make it clear to everyone what a high priority we put on the agricultural sector, but also as a practical matter so that things move quickly. Because the events of the global economy are moving very quickly. We have to be able to be agile. We have to be able to respond properly in a measured way. Bahagi yan ang naging pahayag nitong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay pa rin sa kanyang magiging pagtutok dito sa Department of Agriculture. Maliban dito, Bombo Gerald Bombo Jane ay nakahanay din sa kanyang mga aktibidad, yung kanyang pangalawang dadaluhan at ito yung Chains of Command ng ito yung seremonya para sa Presidential Security Group, Bombo Gerald. Importante din ito dahil sila yung nangangasiwa ng seguridad ng Presidente at syempre maging ng First Family at iba pang mga aktibidad dyan sa Palasyo Malacanang at iba pang gawain na importanteng tutukan, ano? At isasagawa ang naturang aktibidad sa PSG Grandstand Malacanang Park dito pa rin sa lungsod ng Maynila. Ito ay gagawin alas 3 ng hapon kung saan naman papalitan ng bagong PSG Commander Ramon Zagala, si Brigadier General Randolph Cabangbang bilang PSG Commander. So yan yung dalawang aktibidad na nakahanay ngayon, pero inaasahan din na anumang araw mula ngayon ay magkakaroon ng anunsyo para sa kakumpletuhan na ng mga miyembro ng gabinete ng Marcos administration. At yan din ang inaantabayanan kung anong magiging anunsyo at kung sino yung mga papangalanan pa na karagdagan. Maliban kasi doon sa mga kalihim, yung mga undersecretaries, importante rin yan, Bombo Gerald, Bombo Jane, sapagkat malaki din ang papel ng mga ito, lalo't yung mga ilang ahensya na kinakailangan ng agarang pagkilos. Kadalasan ay kinukuha yung mga undersecretaries doon mismo sa mga dating, kumbaga, doon sa existing na mga tanggapan, dyan pa rin sa naturang mga opisina para at least ay buo na, may idea na sila sa takbo ng mga issue sa kanilang opisina. Daraw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na tumulak sa Estados Unidos para paunlakan ang imbitasyon ni US President Joe Biden. Bagamat wala pa namang itinakdang petsa, inibitahan daw ni US President Biden si President Marcos Jr. na bumisita sa Washington. Sinabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na sa ngayon wala pang formal na tugon dito ang Pangulo, pero handa naman ito kapag naikasa na ang schedule. Pero wala pa namang schedule kung kailan bibisita si Pangulong Marcos sa Amerika. Kinumpirma rin ni Romualdez na mayroong letter of invitation na ipinasa kamay kay Marcos na second gentleman Douglas Emhoff. Kung maalala, pinangunahan ni Emhoff ang presidential delegation na ipinadala ni Biden para dumalo sa inauguration ni Marcos noong June 30 sa National Museum sa Manila. Samantala, pinatutukan naman daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos itong database ng mga overseas Filipino workers o OFWs sa iba't ibang bansa. Ayon po kay Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople, ang direktiba ni Pangulong Marcos ay para mapaganda raw itong serbisyo ng pamahalaan sa ating mga OFWs. Isa rin itong paraan para malaman ang bilang ng mga OFW sa iba't ibang bansa, maging ang mga Pinoy, bilang po ng mga Pinoy na nais na raw umuwi dito sa Pilipinas. Una rito, sinabi ni Ople na pinatutukan din ni Marcos itong kapakanan ng pamilya ng mga OFWs na nandito sa Pilipinas. Lalo na raw sa mga anak ng mga OFWs na parehong nasa ibayong dagat po yung kanilang mga magulang. Kabilang din umanos sa mga pinatututukan ni Pangulong Marcos ang issue sa illegal recruitment, ang mga kababayan nating nabibiktima pa ng human trafficking. Narito pa ang tinig ni Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople. Kaya naisipan namin na magtayo talaga na among our priorities, magtayo ng illegal recruitment and anti-trafficking task force. Kinausap ko na rin si Justice Secretary Boying Remulla about this, pati si DILG Secretary Benher Abalos kung paano na pwedeng makipagtulungan, no, para sa mas maigting kampanya against illegal recruitment and human trafficking. So, yung composition ng task force, we will issue a press release para malinaw yung definition at yung role at yung functions ng task force na yon. Disyembre po noong nakaraang taon ng pirmahan ni Pangulong Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Republic Act 11641 o itong batas na naglilikha sa Department of Migrant Workers. Sa ilalim ng naturang batas, gagampanan nito ang lahat ng functions at mandato po ng Philippine Overseas Employment Administration o itong POEA.
at maging itong primary agency din na ito sa ilalim ng executive branch para maprotektahan ang karapatan itong pag-promote sa kapakanan ng mga OFWs at iba pang mga Pinoy sa ibayong